Isipin mo ito, nag-scroll ka sa Facebook feed mo ngayon. Oo, yung karaniwang ginagawa natin araw-araw. Yun nga nagbabasa ka ng mga balita, mga memes, tapos updates mula sa mga kaibigan. Tapos bigla kang makakakita ng isang post na nagdedetalye ng isang usapan. At hindi lang ito basta-bastang usapan. Tama. Kasi kwento ito kung saang mismong si Jesus Christ daw ang nag-fact check ng isang mainit na balita sa radyo at literal na sumigaw ng fake news yan. Grabe, di ba? Nakakatawa o kakaiba mang pakinggan sa unang tingin. Pero para sa libu-libong tagasunod ng isang nagpapakilalang digital na propeta, isa itong seryosong babala mula sa langit? Oo. At ang mensaheng ito may kasama pang matinding banta. Banta ng firing squad para sa mga tiwaling politiko sa bansa. Kapag pinagsama-sama mo kasi yung mga elementong yan, relihiyon, politika, at yung mabilis na pagkalat ng informasyon sa social media, makakabuo ka talaga ng napakakomplikadong sitwasyon. At yan mismo ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon at nakikipag-usap sa inyo. Susubuhan nating himayin itong mga kakaibang source materials natin. May Facebook post tayo, isang audio recording, tapos isang parang CVO profile. Para i-digest para sa inyo at maintindihan natin kung paano nag-cross yung matinding pananampalataya at yung labis na pagkadismaya sa gobyerno. At bago tayo magsimula, gusto lang din namin ilatag ng malinaw yung rules natin dito. Yung mga sources na tatalakayin natin, may mga masiselang isyung politikal. Oo, kailangan nating idiin na wala tayong kinikilingang partido rito. Wala talaga. Layunin lang nating iulat kung ano mismo yung nakasulat at nasabi sa mga orihinal na dokumento. Hindi natin ine-endorso yung anumang pananaw na politikal na babanggitin natin. Tama. Yun, we're just looking at the facts of the text, kumbaga. Yun nga. So, bakit ba napakahalaga ng araw na ito? Linggo ngayon, Mayo 24, 2026. Para masagot yan, kailangan nating simulan sa pinakaugat. Sino ba itong tao na nagpapakalat ng mga mensaheng ito? Ang pangalan niya ay Narciso o Lalo. Narciso o Lalo. At based sa sarili niyang mga isinulat at ipinapakalat na profile online, hindi lang siya basta nagbibigay ng payo. Hindi ipinapakilala niya yung sarili niya bilang number one instrument chosen by God. Wow, number 1 talaga. Oo, para daw magpalaganap ng mensahe at katotohanan. At ang paggamit ng terminong number one, isang napakabigat na posisyon agad. Oo nga, kasi hindi lang siya isa sa mga instrumento. Siya yung pinakapangunahin. Eksakto. Inaako niya yung isang otoridad na walang kapantay at para patunayan sa mga tagasunod niya yung titulong ito, idinidetalye niya yung tatlong natatanging kapangyarihan na direktang ibinigay daw sa kanya ng Diyos. Dito nga ako medyo napahinto nung binabasa ko yung profile niya. Yung unang kapangyarihan daw niya ay yung kakayahang manggamot ng walang anumang bayad. Walang bayad as in libre. Oo, ang eksaktong utos daw sa kanya, dapat absolutely free ang serbisyo niya. Ni isang sentimo, hindi siya pwedeng maningil. Alam mo, isang napakatalinong hakbang niyan. Sinasadya man niya o hindi. Paanong naging matalino? Kasi sa isang lipunan kung saan lahat ng bagay ay may presyo, lalo na yung serbisyong medikal na madalas hindi abot ng ordinaryong tao, yung pag-aalok ng libreng paghilom, otomatikong nag-aalis ng pagdududa. Oo nga naman. Kasi kung ikaw yung desperadong pasyente, iisipin mo, bakit ka lolokohin ng taong hindi naman humihingi ng pera, di ba? Yan nga tinatanggal nito agad yung karaniwang akusasyon na isa siyang scammer na nananamantala para yumaman. Nakukuha niya yung buong tiwala at katapatan ng komunidad. Kasi mukhang dalisay yung intensyon niya. Tama. Tapos, ano pa yung pangalawang kapangyarihan niya? Ito yung isa pa. Sabi niya sa profile, bukod sa panggagamot, binigyan din daw siya ng power of mind. Ibig sabihin, kaya niyang makita yung kasaysayan at mga natatagong kasalanan ng isang tao kapag kinausap niya ito. At pansinin mo
hindi lang ng mga taong buhay pa. Wait, kahit sa mga patay na? Oo, ayon sa mga pahayag niya, kaya rin niyang basahin yung mga naging kasalanan ng mga matagal ng patay. Lalo na kapag naging espiritu na sila. Grabe, para siyang may spiritual x-ray vision kumbaga. Ang bigat nung claim na yun, lalo na kung ikaw yung nakikinig sa kanya ng harapan, di ba? Oo, isipin mo paano ka makikipag-debate sa isang taong nagsasabing alam niya yung pinakamadidilim mang sekreto. Hindi ka na makakakibo eh. Kasi ang kapangyarihang maglantad ng lihim isang mekanismo din ng kontrol. Kapag naniwala yung tagasunod na kayang makita ni Olalo yung mga kasalanan ng sinuman gamit yung power of mind niya, Otomatikong naitataas siya bilang ultimate fact-checker na galing sa langit. exactly. Nagkakaroon siya ng hindi matinag na moral authority. Sino nga naman ang kukwestiyon sa kanya kung hawak niya yung kapangyarihang ibunyag yung kaluluwa mo? 'Di ba? Yun nga eh. At ang nakakapukaw pa ng pansin dito is kung paano niya ikinakalat itong mga kapangyarihang ito. Kasi hindi siya nakatago sa isang liblib na kuweba sa probinsya. Hindi napaka-modern niya. Makikita mo siya sa YouTube, sa Facebook, tapos sa blogger. May Instagram pa nga siya yata. Para siyang modern-day tech founder, di ba? Oo nga, no? Pero sa halip na bahagong app o crypto yung pinipitch niya sa madla, ang inaalok niya is kaligtasan at propesya. Oo, at inaangkop niya yung sinaunang tradisyon ng faith healer sa digital na panahon. Kasi yung social media echo chambers, perpektong lugar yan para sa ganyang uri ng mensahe. Yung mga algorithm ng Facebook at YouTube, mas pumapabor yan sa mga pahayag na naguudyok ng malalakas na emosyon. Tulad ng takot, pag-asa o kaya galit. Tama. Kaya kapag ang isang digital na propeta nag-post ng nakakagimbal na propesya, ubos mabilis itong mag-viral. At yan, dadalhin tayo niyan sa pinakabagong inaangkin niyang karanasan. Oo, yung nangyari lang ilang araw ang nakalipas. Ito based to sa Facebook post niya noong Mayo 21, 2026, ha? Aha, yung post na nag-trending? Oo, nasa 100 daw si Ulalo, naglalakad tapos bigla siyang nakarinig ng malakas na balita sa radyo, nanggagaling sa isang kalapit na bahay. At napakabigat ng nilalaman ng balita, 'di ba? Sobra. May mga Japanese media raw na nasaktan at napatay sa isang matinding kaguluhan dito sa Pilipinas. At ang pinaka-nakakagulat sa lahat, patay na raw si President Marcos. Kung isa kang ordinaryong mamamayan, na biglang makakarinig ng ganyang balita sa kalsada. Oo. Di ba tiyak na mababalot ka ng kaba tungkol sa estado ng bansa? Parang ano ba nangyari sa Pilipinas? Totoo yan. So anong ginawa niya nung narinig niya yun? Agad siyang lumapit dun sa bahay kung saan nanggagaling yung balita. Pero, imbes na makinig lang sa radyo, ang kwento niya is nakita niya raw mismo si Jesus Christ sa silong ng bahay. Mismong si Jesus Christ ang nagpakita. Oo, tapos lumapit daw si Olalo at nagtanong, Best friend, ano yung narinig ko na patay na si Marcos? At ito yung naging sagot ng apparition. Sabi daw, fake news yan. Teka, ang paggamit ng salitang fake news sa isang banal na konteksto, napakalaking manifestasyon yan kung paano nagbabago yung wika natin, di ba? Yun nga kasi napaka-specific at napaka-modern nung vision na ito. Mismong si Jesus Christ, gumamit ng trending at modernong termino para pasinungalingan ang isang balita. Parang ina-adapt nila yung internet slang? Oo, paano nangyari na ang isang inaangking banal na mensahe gumagamit ng mga pamilyar na buzzwords sa internet? Alam mo, sinasalamin kasi ng vision na ito yung mismong mga takot at issue na bumababagak sa lipunan natin ngayon. Paanong sinasalamin? Sa panahon natin, isa sa pinakamalaking banta sa politika ay yung malawakang disinformasyon. Hindi na lang ito simpleng kasinungalingan
Para sa marami, yung fake news ay isang mapanirang puwersa talaga. Kasamaan na siya, kumbaga. Kaya kapag nagpoproseso yung utak niya ng espiritual na karanasan, naiimpluwensyahan siya nung current events. Tama, na iimpluwensyahan ng kasalukuyang geopolitical at social media landscape. Para kay Olalo, yung terminong fake news, yung pinakamabilis at pinaka-epektibong paraan para iparating sa tagasunod niya na hindi totoo yung informasyon. At hindi lang daw doon natapos yung usapan nila. Ipinaliwanag pa raw ni Jesus na kaya nasabi yun sa balita kasi yung tagapagsalita daw mula sa Japan galit at labis na dismayado lang daw sa mga politikong sobrang korap dito sa administrasyong Marcos. May nabanggit pa siyang kakaibang reaksyon dun, di ba? Oo, ito yung medyo weird na part para sa akin. Nangulila at nalungkot daw saglit si Olalo nung malamang hindi totoo yung balita. Parang gusto pa yata niyang naging totoo. Oo, parang nagustuhan pa sanang totoo yun na patay na yung presidente. Pero inalo daw siya ni Jesus, tapos sinabi daw sa kanya na huwag malungkot kasi darating din daw yung araw na lahat ng mga korap na yon mamamatay at pagdudusahan sa kabilang buhay. Matindi yung galit niya, no? Oo, at sa huli nag-iwan pa ng babala yung post. May paparating daw na napakalaking kaguluhan sa Pilipinas na mas masahol pa sa mga naranasan dati. At bago natin pag-usapan yung pinakamatinding bahagi niyang babalat, kailangan muli nating ilatag ng malinaw para sa mga nakikinig sa atin. Oo, wala tayong pinapanigan dito ha. Binubusi silang talaga natin kung ano yung tumatakbo sa isip ni Olalo base sa sarili niyang mga salita. Tama, hindi tayo kumukumpirma sa anumang aparisyon at hindi din tayo sumasang-ayon sa mga paratang na ibinabato niya sa mga opisyal ng gobyerno. We're completely neutral here. Oo, kasi kung babasahin mo o papakinggan mo yung mga materialis niya, mapapansin mong napakabilis magbago ng tono niya eh. Mula sa pagiging kalmado at mapag-arugang manggagamot, bigla siyang nagiging galit na galit. Isang ordinaryong mamamayan na punong-puno ng matinding galit sa sistema. At narinig natin ito ng napakalinaw sa isang mahabang audio recording niya. Oo, kung saan literal na sumabog yung emosyon niya laban sa mga nakaupo sa pwesto. Nawala bigla yung lambing ng faith healer, di ba? Oo, napalitan ng boses ng isang napupunong individual. Inisa-isa niya sa audio na yon, yung pagkasira ng Pilipinas. Anong partikular na sinabi niya doon? Ang paniniwala niya, palihis ng palihis yung direksyon ng bansa. Wala raw nagagawa si Marcos bilang presidente, tapos inakusahan niya ang buong Kongreso, pati na yung Senado. Oo, nabanggit niya doon na tinukoy niya yung pangalang Sara, di ba? Oo, na nakatutok lamang daw sa mga asuntong legal at pansariling interes sa halip na gampanan yung tunay na tungkulin sa bayan. Tapos, tinira rin niya yung mga mamabatas natin. Umano lumilipat-lipat lang daw ng alyansa, depende kung saan sila mapoprotektahan. O kung saan daw mas malaki yung pakinabang nila. May mga particular na pangalan pa siyang binanggit doon eh. Oo, binanggit niya yung issue ng isang libiste na tila ba sumasalungat sa mga tamang proseso. Ang akusasyon ni Olalo, gumagawa lang daw ng batas ang mga ito para palusutan yung mga audit? Para ipagtanggol yung malalaking budget na ginastos ng walang malinaw na resibo. At pinangalanan din niya sina Bong Revilla, di ba? Oo, pati si Pia at Marcolita, kaugnay nung issue daw sa 75 million. Tapos sa tindi ng galit niya, may ginamit siyang metapora na sobrang nakakakilabot. Alin doon? Yung tungkol sa impyerno. Oo, yung Pilipinas daw, kinontrata na ang impyerno. Grabe yun. Ano bang ibig sabihin niya doon? Ang ibig niyang sabihin, sa sobrang dami ng tiwali sa bansa natin, kawawa naman daw yung ibang lahi. Kasi baka wala na silang pwesto sa impyerno dahil inangkin na natin ng buo. Isang napakatinding paglalarawan ng kompletong kawalan ng pag-asa. Kasi kapag ang isang tao nakarating sa puntong ganyan, na naniniwala siyang
yung mismong impyerno ay inireserba na para sa mga leader natin. Ipinapakita nito yung kawalan niya ng tiwala sa anumang forma ng hustisya dito sa lupa. At dahil nga pakiramdam niya wala ng pag-asa, naglatag na siya ng sarili niyang radical na solusyon. Oo, yung solusyon niya kung siya daw ang mabibigyan ng pagkakataong maging presidente. At hindi ito yung typical na magpapasa ko ng mahigpit na batas, ha? Hindi ganyan, madugo yung solusyon niya. Kung siya raw ang uupo, ipapatupad niya ang buong bagsik ng death penalty. Partikular yung firing squad o pagbitay sa lahat ng mapapatunayang corrupt. Kasi ang paniniwala niya sa tindi ng gagawin niyang madugong paglilinis, matatakot daw yung lahat ng tao na tumakbo sa pwesto. Hanggang sa darating sa puntong baka daw isang tao na lang ang matirang mamuno sa buong Pilipinas dahil takot na ang lahat mamatay. Parang gusto niyong i-format yung buong Pilipinas, no? Oo, parang isang computer na punong-puno ng virus. Tapos, imbes na mag-install ng antivirus, iwa-wipe out niya yung buong hard drive gamit ang bala. Yun nga Paano ba umaabot yung kaisipan ng isang dagaangking espiritual na leader sa ganyang karahasang solusyon? Oo nga, bakit ganun ka-extreme? Ang mentalidad kasi na yan yung tinatawag namin sa sosyolohiya na authoritarian fantasy. Authoritarian fantasy? Ano yun? Paano yun nag-uumpisa? Madalas itong umusbong sa mga lipunang nakakaranas ng matinding systemic failure. Kapag yung mga ordinaryong mamamayan, araw-araw nakakaramdam ng hirap. Mula sa pagkuha ng simpleng permit sa barangay hanggang sa naririnig mo sa balita na bilyon-bilyong piso nawawala. Nakakapagod nga naman talaga. Oo, nawawalan sila ng pasensya sa mabagal na proseso ng demokrasya. Kasi ang demokrasya, magulo yan. Mabagal at nakakadismaya. Kaya ang nagiging reaksyon ng mga taong pakiramdam nilang inagrabyago sila, naghahanap sila ng tagapagligtas. Tama, isang tagapagligtas na may bakal na kamay. Gusto nila ng isang taong kayang alisin yung mga virus agad-agad. Kahit pa mga hulugan nito ng tuluyang pagbasura sa karapatang pantao. Kaya yung pananaw ni Olalo dito, kahit napakabayolente, umiiyak siya ng matinding desperasyon. Desperasyon na makakita ng mabilis at malinaw na katarungan. At ang bigat ng implikasyon yan. Kasi alam natin na hindi lang si Olalo ang nakakaramdam ng ganyang klase ng pagod. Maraming Pinoy ang ganyan. Pero para medyo kalmahin natin yung usapan natin ngayon, ilayo natin saglit sa firing squad at impyerno. May isang bahagi sa audio recording na yon na nag-iwan talaga ng marka sa akin. Yung pabula. Oo, yung pabula. Isang kwento na nagpapakita ng ibang aspeto ng filosofiya niya. Kasi sa gitna ng matitinding akusasyon, bigla siya nagkwento tungkol sa isang ibon. Oo, mahalaga yung kwentong iyan kasi binibigyan ito ng human element yung inis niya Ipinapakita niya kung ano yung tinitingnan niyang basehan ng tunay na pagkatao. Ganito yung kwento. Ikinwento ni Olalo kung paano niya araw-araw pinapakain yung isang maliit na ibon doon sa labas ng bahay niya. Sabi niya, isipin mo raw mabuti itong ibon na to. Yung utak niya, kasing liit lang ng kuko natin. Napakaliit. Kumbaga wala masyadong kapasidad. Oo, pero kahit ganun kaliit yung utak niya, alam ng ibon kung saan siya nakatira. Nakakakilala ito doon sa taong nagpapakain sa anya at lumalapit kapag tinatawag. Sumusunod pa nga daw minsan hanggang sa pintuan, 'di ba? Tapos kinumpara niya yung utak ng ibon na ito sa utak ng mga Pilipinong politiko. Ang laki raw ng ulo ng mga opisyal natin, nakapag-aral ng matataas na kurso sa batas, naging congressman, senador o presidente. Pero matitigas yung puso, gahaman sa kapangyarihan at pera at walang awa sa kapwa. Hanggang sa binanggit niya yung kasabihan na
mabuti pa ang hayop nakakaunawa. Alam mo, ito yung lakas ng paggamit ng pabula sa retorika. Sa isang napakasimpleng imahe ng ibon na kinakain yung butil dun sa kamay ng tao, naihiwalay niya yung konsepto ng katalinuhan mula sa edukasyon. O nga, no? Parang hindi ibig sabihin na edukado ka, mabuti ka ng tao. Eksakto. Para kay Olalo at sa maraming niyang followers, ang matataas na titulo, yung diplomas galing sa magagandang unibersidad, walang anumang halaga yon kung wala kang pangunawa. Kung wala kang utang na loob sa mga bumoto sa'yo at malinis na konsensya, di ba? Tama. Kasi ipinapakita nung maliit na ibon yung natural na pasasalamat. Isang katangian na sa tingin niya tuluyan ng nabulok at nawala sa mga namumuno sa atin. Kaya pala, kahit na puno siya ng galit sa politika, bumabalik at bumabalik siya sa imahe niya bilang isang manggagamot. Kasi ang nakikita niyang sakit hindi lang simpleng lagnat. Para sa kanya, yung lipunan mismo ang may malalang sakit na kailangang gamutin. At yung mga politiko, sila yung bukol na kailangan tanggalin. At ilahat ng ito, yung kanyang pagpapakilala bilang propeta. Tapos yung pagkuha ng atensyon gamit yung salitang fake news dun sa vision niya. Tapos yung galit niya sa pamahalaan at yung aral mula sa ibon. Lahat ng iyon humahantong sa araw na ito. Oo, ibabalik ko nga yung atensyon na ninyong mga nakikinig sa amin ngayon sa kasalukuyang araw, Linggo, Mayo 24, 2026. Dahil sa kanyang paniniwala na ang bansa ay nasa bingit ng isang napakalaking kaguluhan na mas manala pa sa kahit anong naranasan natin, gumawa siya ng hakbang para ihanda yung mga tagasunod niya. Nagpatawang siya ng isang Zoom meeting para mismo sa araw na ito. Eksaktong 9:00 ng umaga oras natin sa Pilipinas para talakayin ng masinsinan itong babala at kung ano ang dapat gawin ng lahat. At hindi natin maiwasang isipin ano nga ba yung eksaktong hinihingi ng isang taong nag-aangkin ng ganitong klaseng kapangyarihan. Ano yung solusyon niya para makaiwas tayo sa napipintong paghuhukom? Binubuod niya ito sa 3 konkretong utos daw na direktang nagmula sa Diyos. Una, kailangan natin lahat na pagsisihan ng mga kasalanang nagawa natin, maliit man o malaki. Pangalawa, i-renew o baguhin natin yung buhay Kristiyano at talikuran yung mga maling gawi. At ang pangatlo, magkaroon daw ng matindi at buong-buong pananampalataya sa Kanya upang maligtas sa parating na dilubyo. Napakasimpleng 3 hakbang, di ba? Pagsisisi, pagbabago at pananampalataya. Mga konseptong napakapamilyar sa atin na lumaki sa isang relihiyosong bansa. Pero yung nakabalot na konteksto sa 3 hakbang na ito, puno ng kontrobersya, puno ng politikal na puot at pag-angkin ng supernatural na kapangyarihan sa internet. At yan ang pinakamalaking pagbabago sa paglipas ng panahon. Dati, yung mga propeta, kailangan pa nilang magtayo ng sariling simbahan o maglakbay sa iba't ibang probinsya para makuha ng followers. Oo, kailangan ng physical presence talaga. Sapat na nakakagulat para makipagsabayan dun sa mga algorithm ng social media. Alin ang nagiiwan sa atin ng isang napakalaking hamon. Kaya bago natin tapusin itong paghimay natin ngayon, gusto namin kayong iwanan ng isang malalim na katanungan. Isang bagay na pwede ninyong pagnilayan habang nagkakape kayo o habang nasa biyahe pa uwi. Sa panahon natin ngayon, kung saan ang kahit sino pwede nang mag-setup ng camera, mag-livestream sa buong mundo, at mag-broadcast ng mga banal na propesiya daw, pati na rin yung kanilang madugong solusyon sa problema ng bansa. Paano natin malalaman ang pagkakaiba?
Oo, paano mo sasalin yung katotohanan kapag yung pag-angkin ng moral na otoridad nahaluan na ng matinding desperasyon sa politika? Kapag ang bawat dismayadong mamamayan pwede nang maging online na propeta at mag-claim na hawak nila ang power of mind, paano mo ihihiwalay ang isang tunay na aral laban sa isang viral na pahayag lang ng isang taong hindi na kinakaya ang sistema? Higit sa lahat, kapag ang banal at ang fake news ay naghalo na dun sa iisang balita sa feed mo, sino ang paniniwalaan mo? Napakalaking tanong yan. Maraming salamat sa inyo sa pagsama sa amin sa paghimay sa kakaiba at nakakapag-isip na kwentong ito. Asahan ninyong patuloy naming hihiwain yung mga komplikadong impormasyon para sa inyo. Hanggang sa muli, manatiling mapanuri sa lahat ng nababasa at naririnig ninyo online. At magandang araw sa inyong lahat.